Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin ang mga mensahe ni Pisces. We have forgiveness. Napakaganda kasi you're choosing love. You know, pinipili ninyo ang pag-ibig, pinipili ninyo yung pagmamahal, kaya handa na kayong magpatawad, handa na kayong linisin, no, yung damdamin ninyo, linisin yung isip ninyo at gusto mo nang mawala, no, kumbaga yung tinik sa dibdib ninyo, kaya mas pipiliitan ninyo ngayong magpatawad. So, this is really beautiful. Para nga naman na makapag-move on ka na, makapagsimula ka na ng bagong buhay, 'di ba? So, what else? You have wealthy man. Wow. So, baka si wealthy man ang papatawarin mo. You know? Yung pagpapatawad naman kasi hindi rin necessarily na siya ay yung taong papatawarin mo, kailangan lumapit sa'yo, kailangan magpag-usap sa'yo, hindi ba? Hindi naman ganun no? Basta sa loob mo. May mga tao kasi na hindi rin marunong humingi ng tawad, diba? Pero, kung yan ang nakakapagpabigat sa dibdib mo, no? You can forgive that person without having that person talk to you, 'di ba? Or humingi ng tawad sa iyo. Yung sa loob mo pinapatawad mo na kung sino siya, kung sino man siya. Malaking tulong na 'yan sa iyo, no? Na makakapagpagaan na 'yan ng pakiramdam mo. Kumbaga mabubunutan na ng tinik ang dibdib mo, 'di ba? So what else? Leaving. Oh, by the way, no, sandali lang. Moving forward agad ako. So, a wealthy man, balikan natin si wealthy man. So, si wealthy man could be anyone. No? Pwede nga jowa mo siya, pwedeng asawa mo siya, 'di ba? Pwede rin naman diligo mo siya, 'di ba? Or pwedeng kamag-anak mo, kapatid, no? So depende sa inyong sitwasyon. But this wealthy man is someone na talagang mayaman, mapera, 'di ba? Pwedeng very successful na siya sa kanyang money, career, and finances. May negosyong booming na negosyo, pwedeng nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay pagdating sa posisyon sa trabaho, something like that. Kaya mapera na siya. Leaving, no, maybe you are leaving this person kung asawa mo siya. Baka may iiwanan na, no? Baka iiwanan mo na siya. Or baka baka meron siyang sariling kumpanya, nagtatrabaho ka sa kanya. So maybe you are leaving that company as well, no? At pati siya. 'Di ba? So pwedeng ganoon. There is travel dito kasi baka ang iba sa inyo is going to relocate. So meron kayong iiwan ng trabaho, meron kayong iiwan ng negosyo, or iiwanan niyo na yung inyong bahay, 'di ba? Pansamantala, and you are going to create a new life, or you're going to start a new life somewhere else. So may travel dito for sure. So we have official person. Ayan. So this is synchronicity. Number 22. That is a master number, Pisces. So I suggest, no, you please look up for the meaning of number 22 for more guidance. Okay? So tignan ninyo ito kung ano yung ibig sabihin ng master number 22 for more guidance. So maybe you're going to be dealing with official person, no? Baka meron kayong mga lalapitan na mga mataas na posisyon sa trabaho, sa kanyang trabaho, baka CEO, boss, mga ganon, o baka opisyal ng gobyerno, politiko, yung mga ganon. So baka may mga consultations or pakikipag-usap kayong gagawin with that person. We have 18, child, no? So this is new beginning energy. So magsisimula kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo. So, pwede na talagang since you are leaving, so sa kung saan man kayo pupunta, magsisimula kayo ng bagong buhay doon, bagong chapter, bagong yugto sa buhay ninyo, no? So, good luck sa'yo. Pwede rin na meron dito mag-welcome ng bagong baby. Baka meron mga anak sa inyo, or kung hindi man kayo, baka yung person ninyo, or sa pamilya, no? Baka meron sa pamilya dito na merong mag-welcome ng baby. So, journey. Ayan. So, travel talaga, Pisces. So, very imminent ang pagbabiyahe ng iba sa inyo rito. So, good luck sa'yo, ha? Kasi talagang kayo ay meron ditong magbabiyahe. Meron ditong, pwedeng abroad dito, malayo, maraming dala, no? Or could be, kung saan man kayo pupunta,
Pwede domestic travel din yan, pero kung saan kayo pupunta, maaring ito ay maaring ito ay magtatagal kayo doon, no? Siguro bihira lang kayong makakauwi, no, sa home ninyong sa bahay talaga ninyo. So kaya marami kayong bitbit, no? So what else? We have marriage. Mag-aasawa ng iba sa inyo. Baka kayo magpapakasal. Or baka kayo ay bagong kasal at baka kayo ay pupunta na sa abroad kasi baka yung pinakasalan ninyo ay nasa abroad. 'Di ba? Baka naayos na yung papeles ninyo kaya kayo mag-a-abroad na, makakasama mo na yung person mo. Pwede rin na since nasa taas niya si living, so pwedeng biyahe ito, 'di ba, na pupuntahan mo yung person mo. Or baka yung kasal ninyo could be destination wedding, so kaya kailangang magbiyahe pa talaga. Or for others of you naman, hindi ito para sa lahat, no? For some of you lang, baka ang iiwanan ninyo ay ang inyong relationship, ang iiwanan ninyo ay ang inyong marriage. Baka meron ditong dissolution of marriage na mangyayari for some of you, baka iiwanan mo na yung person mo. Baka nag-divorce na kayo, nagpa-annul na kayo, or natapos na yung legal separation ninyo, something like that. No? Kaya may new beginning energy kasi magsisimula kayo ng bagong buhay. So, what else? Distant horizon. So, ayan. So, talagang meron ditong pag-a-abroad. Meron ditong overseas. No? Meron ditong malayo ang pupuntahan. So, baka ang iba talaga sa inyo mag-a-abroad na. Alright? For whatever reason. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.